Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw mga kabiyahe. Ako ang inyong kabiyahe Jenny at nandito pa rin tayo sa programang My TV6 Biyahe Tayo #ipagsabi. At yan, syempre maraming salamat sa ating mga taga-subaybay, partner at mapapanood nyo kami every day, every Monday to Saturday at 8 to 9 a.m. At syempre, maraming salamat sa aming mga tagapanood at taga-subaybay. Narito pa rin ang aking kabiyahe. Magandang araw pa rin sa inyo mga kabiyahe. Ako pa rin ang inyong kasama sa bawat biyahe, ang inyong biyahe buddy, Apple. At ngayon, abangan natin, no? Nandito tayo ngayon sa Calamba, Laguna para bisitahin. Yes, at syempre, ang sikat na parisan dito, ang Kambal Pares. Mamaya makikilala natin ang owner niya. Yes, at syempre malalaman natin bakit ba tinawag na Kambal Pares ito. At ito ay matatagpuan syempre dito sa JP Rizal Street, Calamba City. At malapit lamang po ito sa bahay ng ating Dr. Jose Rizal. Kaya yung mga galing dyan, pwedeng pumunta dito. Pero syempre, bago natin pag-usapan yung partner, ay mag-recap muna tayo sa mga napuntahan natin nung nakaraan nating mga episode. Syempre, nanggaling tayo sa Bulalo sa Banga. At syempre, nakakatuwa dahil talagang makikilala mo agad na from Calamba City talaga sila dahil nga sa Calamba. Yes. Sa Banga Oo, pala. talagang yung, hindi mo talagang hindi siya maano na kasi malapit siya lang sa bayan. Oo, so malapit siya, hindi kayo masyadong maliligaw. At ang bilis niyang hanapin sa Google Map. Oo, tsaka yung pwesto niya is at home talaga siya na parang nasa bahay ka lang, guys. Totoo yun. At syempre, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating programa, ibatiin natin syempre ang ating mga kasamahan dito sa My TV6 sa pangunguna ni Sir Christopher Sanji, ng ating program manager and director si Ma'am Pets Oka. At ang ating admin na nasa office niya si Mayra Salion. Ang ating technical supervisor si Simon Rivera. At ang ating bagong editor si Jan. Wow! Mamaya na yung apelido. At meron din tayong bago si Earl Sotoya. At ang ating gwapong-gwapong pilot at cameraman. Oo, siya, multitasking. At syempre, ayan. At syempre, ang family ko sa Provincial Information Office. Ayan. At syempre, ang aking driver, #husband. Diba? Sa ang aking asawa, Aldrin Tobias. At ito nga, February ay araw ng mga puso. Ayan. So, sa lahat ng ating mga taga-subaybay dyan, Happy Hearts Day. Diba? Syempre, wag natin kakalimutan yan. Laging mahalin ang ating mga partner. Yes. Ating hindi rin partner. Ating mga magulang. Paramdam natin yung ating pagmamahal sa kanila. Ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, di ba? Yan. At syempre, yun din hindi rin natin masyadong kaibigan, mahalin na rin natin, di ba? Kahit yung mga basher natin dyan. Oo, yung mga basher? Oo, di ba? Wag na yung basher. Wag na yung mahalin pa rin natin yan kasi pag minahal natin sila, mamahalin din tayo. Correct. And partner, makwento ko lang bago tayo magtungo ay nakakatuwa kasi nag-host kami ng flag racing namin sa Kapitolyo nung Monday. So, nakakatuwa dahil naging maganda naman ang pagtanggap ng mga empleyado natin doon. At syempre partner, ayan, magtungo tayo sa ating programa at pag-usapan nga natin kung ano-ano ba yung inihain sa atin ni Ma'am sa Bulalo sa Banga. Diba? Nakakatuwa siya kasi halos lahat ng specialty nila talagang
inihain niya sa atin at talaga namang masasabi mong maipagmamalaki na napakasarap talaga ng pagkain. Tsaka yung bulalo nila, parang may kagaya sa... Oo, pero syempre huwag na natin banggitin. Oo. Pero talagang alam mo yung feeling mo nasa Tagaytay ka na kasi natikman mo yung bulalo nila. Correct. At saka wala siya yung amoy, no? Oo, tama. And masarap din yung kanilang tilapia. Syempre, ko yan, favorite ko yan. Yung kare-kare rin nila. Oo, yung may bagnet. Oo, tama. Actually, kasi talaga naman sa mga pinupuntahan natin talaga, partner, laging may mga kanya-kanya talaga silang mapagkikilanlan, di ba, ng Originality pagkain. nila yun. Correct, tama. At yan, syempre, partner, At sa ating pagbabalik ay makikilala na natin ang owner dito sa Kambal Pares. oo, ayan. At ngayon po ay panoorin nyo po yung aming mga naunang episode. Dito pa rin sa aming programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. At nagbabalik pa rin tayo dito sa programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Yan. Ako pa rin ang inyong kabiyahe buddy, Apple. At ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. At nandito nga rin tayo sa ating programa, no? Nasabi namin kanina. At ngayon nga, partner, ay makakasama na natin ang may-ari ng Kambal Pares. Dito pa rin sa Calamba City, partner. Si Ma'am Rain and si Sir Arthur. Bumati po muna kayo sa ating mga tagapanood. Good afternoon po, everyone. Hello po sa mga taga-Calamba. Yan, syempre, no? Partner, bago tayo pumunta sa kanilang business na Kambal Pares, ay syempre, chichikahin muna natin tong dalawang to, no? Syempre, Valentine's Day malapit na. So, ma'am, kamusta naman po kayong dalawa? Okay naman. Medyo pagod lang everyday, pero Kaya naman. kayang-kaya. Yes, ma'am. Ma'am, bago tayo pumunta sa Kambal Pares, tanong lang namin, paano po ba kayo nagkakilala ni Sir Arthur? Nag-work ako sa Manila tapos nag-deliver pa ako noon ng supplies namin, kumukuha ako sa Pasig, tapos siya nandun din. Nagkita kami sa isang building. Tinanong ko lang yung pangalan niya, nag-last ako. Next naman, no? Para tayong nasa... Para kami first na nalabat first si Sir Arthur agad kasi napakaganda ni Ma'am Rain, di ba? Ma'am Rain, bago po nagsimula ang Kambal Pares, ano po yung pinagkakaabalahan niyo? Working talaga ako sa BPO company. So, matagal din, mga 7 years, 8 years na ako. So, dun talaga kami nalinya. So, siya nasa food business din siya noon, industry, sa isang restaurant. So, employee kami, literal na employee kami. So, wala pa kami kasi talaga. So, doon kayo kumakain sa pinagkatrabahuan ni Sir? Sometime, minsan. Okay. Kasi Talagang parang binabalik ka ba? Yes. Parang, uy, sir, huwag ko parang destiny, no? Destiny talaga. So, talaga po bang mahilig kayo sa business? Kasi si Sir Arthur talagang nasa linya niya, no? Si Ma'am Rain po ba? Ako kasi nagluluto talaga ako. Yun ang, graduate ako kasi ng HRM, tapos food preparation yung master ko. So, cooking talaga. Sobrang love ko magluto. Oo, kasi talagang... Compromise kami. Parang siya sa akin ngayon din HRM din siya. So, ako din. So, though wala pa kami plano mag-business talaga. Aksidente lang talaga lahat ng ito. So, yun. Medyo okay naman. Pero ma'am, di ba nabanggit nyo na is galing kayo sa Pilipinas? Ano yung pagkakaiba nung sa trabaho niyo po sa BPO sa
sarili niyong negosyo? Sobrang laki ng difference niya. Although, syempre ikaw, mayroon yung mga tauhan mo eh. So, before ako lang ang mamuhay na. Pero, mas hindi ko naman ginagawa ng pagiging employee. Lahat naman tayo may sarili-sarili yun. But ngayon, mas syempre hawak mo yung oras mo. At the same time, ang dami ka natutulungan. Hindi lang kami, hindi lang family namin. Yun naman yung lagi namin sinasabi. Yung business naman kami, hindi lang po para sa amin, para sa kanila. Magtungo naman kami, magtungo eh. Pupunta naman tayo kay Sir Arthur. Syempre, nasa food business ka. Ano naman yung pagkakaiba ng meron ka ng sariling negosyo? Siyempre po, unang-una, pag empleyado ka, ang mindset mo yung sahod ka in 1 week, in 1 month. Pag nagdi-negosyo ka po, iba na. Siyempre, malayo yung vision, kahit lugi tayo ng 1 buwan, 2 buwan, hindi tayo titingin doon, nakatingin tayo sa in the future. Yung vision ng negosyo mo. Kahit wala kang kinain ngayon, tutuloy-tuloy ka lang. Tama. Ano naman po yung advantage ng pagiging partner sa realidad, sa totoo, and partner sa business naman? Yung pagiging partner namin, ito talaga yung pinaka naging advantage namin eh. Kasi tutulungan kami. Siya sa finance, sa pera, marketing, ako sa menu, marketing din, tapos sa Facebook. Kami na bibigayan kami ng mga idea. Pag siya nahihirapan, nawawala ng pag-asa, ako yung nagbubuo sa kanya. Pag ako naman nahihirapan, dapat ganyan, partner. Kaya napakalaga ng may partner ka. Dapat supportahan talaga. Kasi talaga pag nag-business, lalo na pag nag-start ka, sobrang hirap, lalo kapag mag-isa ka lang. Tapos, syempre, downfall ka talaga eh. Tapos wala kang sasandalan. So, Tsaka hindi naman agad sa isang araw, 2 linggo na magbo-boom agad yung isang business eh. Nakakatuwa naman, di ba? Kasi nakakatuwa yung kanila talaga ay nag-click agad. So, syempre ngayon, pumunta na tayo dito sa Kambal Pares. Ano po, bakit po ba Kambal Pares? Actually po, may kapatid po kasi talaga ako kambal na bunso po namin. Yun po yung isang naunang na dahilan, kasi sila rin po yung muna namin nakasamang tayo po na ito. Ng business. Kami po namin pagkakasama. Tapos umalis na po sila. Tapos yun, naano ko na rin po, nakunin ko na rin po sa amin kasi Kambal Pares po namin, hindi lang po siya pares eh. Pwede mo siyang kambalan ng steak, kambalan ng mga baby back ribs, marami po kami variety. So, hindi siya typical na hindi siya typical na pares lang na beef, parang mami, di ba, parang bulalo. So, marami siya sa mamaya makikita natin yung mga sinasabi ni Sir Arthur and partner. Ilang taon na po ba si Kambal Pares? Since 2020, yung pandemic. Oh. Kamusta naman po kayo during the pandemic natin? Kasi alam natin maraming nagsara, pero marami ding nagsimula ng negosyo, di ba? Isa po kami ron, sa Papasalamat. umpisa naman sa pandemic business. Oo, kamusta naman? Kami po, yun po, mahirap yung pinagdaan namin kasi talagang nahirapan kami sa pera namin, sa finance, wala po kami kaitaan. Pero dahil doon kami naman nakapag-isip. Nung una na magtinda ng gulay po kami deliver sa mga bahay-bahay. Tapos nung nakalabas yung mga tao, baka naman po deliver namin, galing Tagaytay. Tapos yun po, doon na po kami nakapag-isip na magtayo ng kainan na related sa baka namin yung deliver. Kaya ito po. Pero hindi po kayo nag-isip na magsarap po kami ng ganito. Kasi na-apektuhan yung Actually, yung nag-start talaga yung Kambal Pares after pandemic na. Oo, kasi nung walang pareho trabaho So, shutdown. Ang pera lang namin yung 2,500 pesos na lang. So, pera ng Isipin mo. bills, bahay. So, blessing lang din siguro na may isa kami tita doon, Tita B. Hello. Ayan, hello, Tita B. Siya ang talagang nag-start nito. Na may tindahan siya, so in-offer niya namin sa kanya, baka gusto niya magtinda ng gulay, i-deliveran namin siya. So luckily, kumita kami 800 pesos ng araw na yun. So from there, nag-isip namin, mag-deliver lang tayo bahay-bahay. So hindi kami nahihiya kahit papak kami sa palengke, susulit na yung mga palengke para bilhin na yung mga gulay na susunod natin ng house.
Talagang nung panahon ng pandemic, kailangan mo talagang mag-discarte. Yes, totoo. And madami lumabas na online businesses nun eh. At saka talagang importante na hindi ka mahiyain. Diba? Huwag mong isipin yung sabihin ng iba na bakit ka ganyan. Kasi hindi naman sila yung magpapakain sa'yo. Diba? At ngayon nga, syempre, habang lumalago ang Kambal Pares, ilan na po ba ang tauhan niya dito? Dito po, ano na po kami, 23. 26. Ayun bago pa. Kasama yung mga minors po. Pero lahat po ba sila ay full-time po dito? Yes. Sila po ay from Calamba lahat. Lahat sila Calamba. Oh, very Pero meron good. kaming staff dito na 5 galing sa main branch namin sa Cavite. So nakaalala Kayo ba ma'am, matanong ko lang no, kayo po ba ay literal na taga-Calamba? May, hindi ako taga-Calamba, pero matito ko dito sa Bay. Okay. So, Laguna pa din. May dugo ng Lagunense pa rin, di ba? Okay po. And tatanong lang namin, sino po ba yung mga nag-iisip ng menu? Kasi typical na pares ka, pag kumain ka pares lang, mami, ganyan, bulalo, may sinangag, di ba? So, sino po yung mga nag-iisip step by step ng inyong mga menu? More on kasi talaga kami, kumakain kami sa iba-ibang lugar. Tama. Foodie kami. So, meron touch to ng North, South, Manila. So, siya, pag nakikita siya na ito talaga itong lagay, maganda pa kasi pag may trending dun somewhere sa Manila or somewhere sa North, ini-incorporate namin, pero hindi naman totally yun talaga yun. So, magdadagdag kami o magbabawas. Siya talaga yung mag-isip na Utak talaga. Mukhang si Sir Arthur yung makain, no? Siya, kasi talaga, alam mo, yung taste ng lalaki. Once na nagluto ay lalaki, hindi pwede na ang ingredients ito lang. Dapat yan kumpleto kasi experience ko yan sa aking habibi na pag nagluluto hindi pwedeng basta ito lang. Kailangan kumpleto siya kasi kumbaga ang kakain din family mo eh. Tsaka hindi, dapat sa ating mga babae kasi, pagka tayo nagluto, kailangan unang-unang titigin niya asawa na. asawa, correct. Sila una makaka-appreciate. Oo. Tama. Pero sir, ilang branch na ba si Kambal Pares? Ngayon po, ano po, pang-anim na po namin to. Wow. Tapos meron po kami susunod sa Bacolod. Meron po ng branches wala sa yun, no? Seven. Wow, nakakatuwa. So yung 6 na branches niyo po, saan po siya naka-locate? Yung ano po, yung 5 branch po namin nasa ano po, Cavite. Yung isa okay. lang po nasa Manila, Santa Cruz, Manila. Yung kasi franchise yung dalawa, tapos yung the rest yung nasa amin. So, sa Cavite, sa franchise yun, tapos isang franchise sa Santa Cruz, Manila. Tapos, General Trias, yung main branch po namin, Bacoor, and Tasma. Tasca lang pa. Paano nyo nakahandle yung Oo, time paano? nyo? Kasi hindi franchise kasi yung iba eh, no? So talagang may nagmamanage na ng kanila. Eh, yung iba. Oo, yung iba. Mas practical po kasi kami sa tauhan. So, yun ang number 1 naging edge talaga namin. Kasi kung wala kang trusted people sa paligid mo, napakahirap kasi ako hands-on ako talaga dati. Ako lahat. So, medyo nagkakasakit-sakit din sa Siyempre. kasi tulog, pagod. Yun ang mga nagiging problema. Pero ngayon, ang dami ko ng tauhan dito talaga na trusted na nasabi ko sila yung dahilan ba't nandito ang Kambal Pares. And siguro kasi mabuti rin kayo sa mga staff nyo. Kaya ganun. Kasi diba, syempre kung ano yung pinapakita mo sa staff mo, yun din yung babalik sa'yo. Kung tiwala ka sa kanila, tiwala din sila sa inyo. Tsaka diba? hindi tatagal yung mga tao mo kung hindi Correct. Ito magal sila. Mabait si Mama Oo, Chen. diba? At yan, syempre, cut muna natin yung ating pag-interview. Syempre, sa pangalawang part ay makakasama pa rin natin ang partner na Sir Arthur and Ma'am Ray. At makikilala na rin natin at matitikman natin yung mga specialty nila dito sa Kambal Pares. Dito pa rin sa programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. At nagbabalik pa rin kami dito sa ating programang
MyTV6, Biyahe tayo, hashtag ipagsabi. Ayan, at na syempre kasama pa rin natin si Sir Arthur and si Ma'am Rain. At syempre nandito pa rin tayo sa Kambal, Pares, dito pa rin sa Calamba City. At syempre Mare Koy, may mga naiwan tayong question na ulitin natin ngayon. So nalaman natin na sila po ay partner, hindi lang sa business, kundi sa totoong buhay ay partner din sila. And talagang nahilig sila sa hanap buhay. Si Ma'am galing sa private company, ano, at si Sir ay sa food, talagang sa food business, talagang, doon talaga sila nagsimula. At ngayon po ay, syempre partner, meron tayong gustong malaman. Kasi sa dami nung nakikita nating karne dito. Ayan. Ilang kilo po ba ang nauubos ng karne ng baka po dito? Roughly, nasa 300 kilos per day. Wow, ang dami. Saan ko kayo kukuha doon? Meron po bang nagdadala sa inyo or ano po? Maswerte kami dito sa Calamba eh. Maraming suppliers. So, yun ang una namin naging palaisipan nun. Isa kami kumuha ng mga supplies since nasa part ng Manila at saka Cavite yung mga suppliers namin. Pero grateful kami kasi sobrang daming talaga nag-supply sa amin sa Calamba. So, hindi kami talaga nahihirapan at all. At partner, nakalimutan din natin kung ilang tao ba yung kaya i-accommodate dito sa area nila. And isa pa, meron na po bang nagpokasyon dito? Sa ngayon po, wala po. Mga nandalo pa lang po. Nagpapapo pa lang. Questions pa lang yan. Inquiries. Increase Pero pa. sa hard facts, kaya i-accommodate ito. So more or less mga 100 kaya Or less naman. 100 persons. Oo, kasi ano ba yung ano po, yung lugar nyo, sino po ba ang nakaisip ng ganitong design ng inyong mini restaurant gawin? Sa ano po kasi talaga, ang concept po talaga ng Kambal Pares meron po talaga siyang open space, may parking. Tapos ngayon po, meron po kami talagang typical na pares, kumbaga ginawa namin, nilagay namin po sa mas ano po siya, high-end. Kasi yung mga customer po ng Kambal Pares, medyo mga middle class, Oo, tama mga na. nakasakyan, hindi po sila makaka-include sa mga tabi-tabi pares. Tama. Ang ginawa po namin, in-upgrade namin yung pares na tabi-tabi pares. And ang pag Of course, sinabi ganun ng gusto ko lang sorry. i-up. Shout out doon sa gumawa nito, RS Interior Design, Dela Sheen, and sa partner din niya, kay Ron. Yes. So, sila gumawa talaga nitong pares namin, Kambal Pares sa Calamba. So, grateful kami kasi sa nakuha namin. And madagdag ko lang kasi talagang yung lugar nila talagang hindi lang sa mga pang-sosyal, di ba? Talagang makikita mo talaga yung typical na masa na talagang gustong makakain ng masarap na talaga namang hindi lang, kumbaga hindi lang sila sa mamahalin na restaurant makakakain. So dito sa Kambal Pares, mararanasan nila kung paano kumain. Talaga nang nakita nyo naman sa harapan namin, talagang nung inihain to kanina, talagang nabigla kami kasi ang dami, nakakatuwa. And speaking of food, partner yan. Hindi, tsaka dagdag ko lang din. Sige. Yung tayong mga Pilipino, mahilig tayo talaga sa mga sabaw. Mga putok-batok ba? Diba? Oo, may mga putok-batok, tama. Talagang kahit yung mga napapadaan dito, talagang na-diet dito. Correct, kasi advantage ng lugar nyo. Ano siya, parang nasa residential area to, di ba? Tama ba ako doon? Kasi talagang sa taong gutom talaga and gusto nang mabilisan na order ng pagkain. Gusto talaga to sa Saka magandang malapit to puntahan. sa bahay ni Rita. Yes, nabanggit ko nga kanina. Oo. So, sige po, intro na natin. Sir, sino po ba? Si Sir Arthur? Ito po muna tayo. Okay, ito po yung namin, steak and sausage. Ito po, bago po kami nag-open dito sa Kambal Pares, talagang tumingin po kami rito ng kung ano pong wala dito para pag tinapag namin dito, meron yung tao, may tatatak sa isip nila. Sa Kambal Pares, meron doon steak and sausage. Dito lang po namin nilabas yan, wala pa po yan sa iba namin branch, yung opening namin. First in Laguna area, di ba? Napakaswerte natin. Yung steak sausage po, meron po yung steak na Hungarian sausage and steak, T-bone steak na may ano po yan, Porterhouse. porterhouse na po And yan. affordable price po ito. Ayan. Napa-order kami dahil sa Yes. affordable. 199, 2 rice. Served with 2 rice po yan. Two rice pala yun. Two rice Hindi po yan. silang mag-request sa kusina. Actually, kasi kung halimbawa, kayo, pwede na nga kayong dalawang tao Sharing doon po, eh. pwede No? po. Sharing, Oo, pwede. sharing po At dyan. least hindi bawal yung sharing dito sa Kambal Pares, ha? Okay po, next po. Ito muna, wag muna
nga ito. Ito Ito, na po yes. yung family namin. Overload. Yan po. Ano po yan? Pang family po siya. Good for four. Per person. Family mommy. Special mommy po namin. Wow, tingin ko talaga namang mabubusog ka. Kasi di ba po, only, sabaw? Opo, Oh, only sabaw yun, po. only sabaw. Kaya talagang, kung makukulangan kayo dito sa sabaw, pwede naman pong humingi. Yan. Saka hindi. Yung ibang mami beef na chunks lang May iba yan. May bone May marrow siya, oo, kakaiba. Tsaka ang dami niyang yun ding mga naghahanap ng gulay. Marami din siyang gulay. Hindi lang talaga puro karne lang siya or ano. And next po, yung ating combo meal. Yung Taas kakabila po. natin. Yes po. Yan. Ito po yung Detro Pares. Yun. Bago po namin in-open itong Pares, dati pa po, yung unang-unang pwesto namin, naisip po namin kailangan pagka nag-open tayo ng Pares, meron tayong yung trademark natin, sarili natin na tatatak sa mga tao. Kasi kung level lang tayo sa mga Pares dyan, napakarami na. Kailangan natin ng sarili. Ayan po, kaya nilabas po namin Detro Pares. Kami po ang unang naglabas yan ng combo na yan, Detro Pares. So, yung Detro Paris to, kasi pinag-iisipan namin, ito po ba yung laman yung nandito? Apo, Sa Bonar. ano po yung tumbong, balat ng baka. Oh. Buong laman, balat ng baka. Parang lahat nandyan. Correct. Ito din ay, ang tawag doon, one rice lang po. Anli po yan, Anli rice po yan. Anli. Wow. Oh, di ba napapawaw kami kasi yung mga mahihilig sa kanin, lalo na yung mga typical na empleyado ng ating mga nagtatrabaho dito sa Kalamba. Nakalalaki. Oo, Mga lalaki yan. kumain Kaya na pala lahat. ang dami dito kanina, ang dami po talaga napunta dito. Ayan, next po, syempre yung pinaka-the best. Yan, ito po, yan, isa sa pinaka-ano po namin yan dito sa Kalamba. Dinosaur, bulalo, dinosaur ribs. Actually po, nauna po to sa kay Kuya Oliver. Oo, nakita ko. Oliver Gotoan sa Batangas po. Pero ang pagkakaiba po namin, kay Kuya Oliver, nasa Gotong Batangas. Okay. Yung po yung ang halo niyan, kay Kuya Oliver, meron siyang mga laman loob. Gotong Batangas. Kami po, nilagay namin sa bulalo. Kaya bulalo dinosaur ribs. Kaya po, magkaiba po kami ng lasa. Okay. Ito Kasi pong akala ko nga serving na to, bulalo. pang ilang tao po ito? 4 to 5 person po. Oh, okay na. Tapos may anli dito na sabaw. Di ba? Ay, nakakatuwa kasi nagulat ako kasi gawa nito. Nakakatuwa. And may nakausap nga po kami kanina dito. Siguro ito yung mga kaibigan at mga talagang kumakain dito na ito daw, itong portion na to ng pagkain nila na good for four, meron daw talaga nag-order na bawat tao isa. Opo, meron po. Mga nag-business Oh, ba? diba? Talagang ini-enjoy nila yung Oo, experience nila paano kayo ng isang experience tao yan. Hindi ko Hindi naman po nila naubos. Take out din. Oo, kasi sabi ko kanina, kung ito lang, yung bubuhatin mo, kaya ko naman siya. Kaya ko siya. Kaya lang syempre yung may makikita ka na, oo, yan. Pero kung minsan lang naman kakainin, di ba? Why not na i-enjoy natin? So partner, sige. Pero dito po sa hinayaan niyo po sa amin, may iba pa po kayo gustong sabihin. Yes po, meron pa kami mga silog. Mga famous silog. Mga Anli steak. Actually, may Anli steak kami dito. So, yun yung talagang trademark ng Kambal Pares. At yung Pares at Anli steak. Yung po namin, yung triple gambal silog. Tatlong combo na siya. Mga seafoods, meron kami mixed seafood. Yan, oo, yung mga naghahanap, yung mga mahihilig sa seafood Yes po. Fish, fillet, yung sweet and sour sauce. Meron din po kami yan. Mga bangus. So, Nalalaman din lahat naman nila. na, Oo. lahat na, actually lahat na ng menu yung ano namin para hindi na sila So siguro po, Wala nang ano, hahanapin po. oo, makikita nyo yan mamaya. Ipa-flash naman namin lahat yung menu nila. And malalaman nyo maya-maya po kung saan sila pwedeng kontakin. And ngayon po ay, pwede po ba namin kayo mahinga ng konting advice po para sa mga gustong magtayo ng ganitong klaseng negosyo? Muna. Sige. Siguro kung papasok sa isang business, kailangan talaga buo yung loob mo. Number one yan. Kasi papaglihin ka talaga. So lahat ng challenges talagang darating sa buhay mo. And kung mahina-hina ka, aayaw ka talaga. Kasi hindi enough yung may pera ka lang. Kailangan mo talagang aaralin mo siya. Kailangan mo pagdaanan lahat. Tapos kapag na-survive mo yun, ibig sabihin nun, ready ka na mag-business. Magiging ma-establish mo na yan. And syempre, kung may mga tauhan kayo, kailangan mo mag-iwan sa kanila ng good example. Kasi number one, sila talaga yung kita namin, ikatulong namin since day one. And kung wala naman sila, wala rin kami. So always yan, parte sila ng buhay namin. And hindi namin ito kakayanin nang wala sila. So number one, prayers talaga. And
lucky lang ako kasi kasama ko siya eh. Kasi kapag sobra na akong down at di ko na kaya mo talaga, siya naman yung medyo may lakas pa. Pag siya naman ganun, ako naman yung may lakas. Nagpapatuhan lang kami ng energy. So, figuratively, impact dito. And also prayers, yung talaga number 1 lang. And Sir Arthur? Sa akin po, number 1 siguro pag galing kang empleyado, lilipat ka, magdinegosyo ka, dapat unang-una, negosyo, alam mo paano magpaikot, maghawak ng negosyo. Kasi po, karamihan po ng nagdinegosyo ngayon, pag tinanong mo sila, ba't ka ba nagtayo ng kainan? Ang sagot, mahilig ako magluto eh. Yun po, medyo sablay po yun. Kung mahilig ka magluto, dapat nagtrabaho ko na lang po sa ano. Dapat po negosyo, dapat ang alamin mo muna. Paano magpaikot, hindi yung skills po na negosyo po. Kasi kung marunong ka sa negosyo, kahit anong pasukin mo, tatagal ka dyan eh. Kasi alam mo yung proseso, paano eh. Tapos pag nasa negosyo ka na, pag dumaan ka na sa struggle, nahihirapan ka na, dapat hindi po tayo nadidismaya. Kasi kasama po sa proseso yan. Pag nahihirapan ka na, ibig sabihin, nandun ka na ba, level up ka na, step by step. Yung proseso, yung hirap, yan po yung magpapalakas sa'yo, magpapatibay. Kaya dapat hindi po tayo nadidismaya, nawawalan ng pag-asa. Maganda rin kasi yung gagawin is, may mga vlogs naman or books or mag-research mo yung mga inspirational progress ng isang business, ng isang particular na tao na yan. So from there, doon kami sumasandal eh kasi siya mahilig siya manood, pati ako na rin. Nadadamay ako. Pati hindi ko na yung seminar. Oo, tama naman yun. Kasi para madagdagan yung yung kaalaman pa, di ba? Importante po talaga yung pang-mentor. At saka syempre yung tiyaga, di ba? Huwag mawawala yung tiyaga. Tiwala sa isa. Oo, tiwala sa isa't isa, sa mga kasamahan, lalo na, di ba? Siyempre po, nag-pray dapat, Oo, nagdadasal, pinagdadasal. correct. Hindi dapat natin kinakakalimutan talaga yung pagdadasal lang sa guidance and protection lang. And partner, syempre. At ito na po yung pagkakataon nyo, imbitahan na ating mga manonood na pumunta dito sa Kambal. Ayan po, everyday po, 24 hours kami. And address ko lang, mahaba po pila. So, humihingi po kami ng konting pasensya. Pero at the end of the day, ginagawa po namin ang paraan to serve you better po everyday po yan. Mga taga-Kalamba and Karatig Bayan. So, Kambal Pares, Kalamba po, near sa bahay ni Rizal, along JP Rizal Street, Barangay 2, Kalamba, Laguna. FB page, sir. FB page po, ang FB page po ng Kambal Pares Kalamba sa Facebook po. Ayan. And contact person. Contact number, if gusto po magpa-deliver, tama ba pwede? Or talagang Sa ngayon dine-in po, lang? priority po namin yung mga dine-in. Okay, sige. So siguro pasyalan na lang po yung FB page ng Kambal Pares at nakikita nyo yung mga iba't ibang putahe nila dito. So, hindi lang mga taga Laguna yung iniimbitahan natin kasi napapanood din tayo sa Calabarzon. So siguro yung mga papasyal talaga dito sa bahay ni Rizal, malapit lang po ito, puntahan nyo na po. At salamat po sa mga naging bisita natin ngayong araw na to. Thank you po sa inyo. At sa mga susunod pa naming episode ay malalaman nyo pa at masasaksihan nyo pa kung ano pa yung mga tourist attraction, masasarap puntahan, masasarap kainan. Dito lamang po yan sa... ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Jenny. Siyempre, ang partner ko. At ako pa rin po ang kabiyahe buddy niya, Apple. At dito pa rin kami sa aming programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi.